Si Lloyd ay isang simpleng binata na walang kahit anong kakayahan sa paggamit ng mahika. Nakaluhod siya habang pinagtatawanan at inaapi ng mga tao sa paligid niya. Isang lalaki ang lumapit na may halong panghahamak at nagsabi, "Bibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon para gumamit ng mahika. Ipakita mo sa amin ang pinakamalakas mong spell." Pinilit ni Lloyd na tipunin ang lahat ng lakas niya at binitawan ang kanyang mahika, pero sobrang hina nito na kahit kurbata niya ay halos hindi gumalaw. Tumawa ang lalaki ng malakas at may pangungutya, "Yan na ba ang pinakamalakas mo? Nakakatawa ka. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang totoong mahika, yung kinatatakutan at iginagalang ng lahat." Bigla siyang nagbitaw ng isang malakas na spell na tumama kay Lloyd at sinunog ang buong katawan niya. Habang nilalamon siya ng apoy, may kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi niya. Sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang tunay na mahika at nalasahan ang matinding sakit. Nais niyang dumating ang araw na kaya na rin niyang gawin ang ganoong klaseng kapangyarihan, isang spell na kayang magpahirap ng husto sa kalaban. Habang hinihinga niya ang huling hininga niya, bigla niyang iminulat ang mga mata niya at nagulat nang makita ang sarili niyang napalilibutan ng mga babae. "Ano to? Nasaan ako? Mga higanti ba sila? Kailangan kong gumamit ng mahika para protektahan ang sarili ko." Itinaas niya ang kamay niya para mag-cast ng spell pero napansin niyang maliit na kamay ng bata ang meron siya. Nang binitiwan niya ang spiral incantation, biglang kumislap ang langit ng makukulay at nakakasilaw na fairy works. Nanlaki ang mga mata niya. Mayroon na siyang makapangyarihang abilidad, isang kapangyarihang pambihira. Mabilis kumalat sa buong bayan ang balitang dumating na ang ikapitong prinsipe ng kaharian. Lahat ng tao, lalo na ang mga babae sa paligid, ay nagulat sa ipinakitang kapangyarihan ni Lloyd. Lumipas ang panahon at lumaki siya, kaya't unti-unti siyang nakilala ng lahat. Maraming alila ang naghanap sa kanya, pero palihim siyang nagtago. 2 ministro ang nakatagpo sa kanya at malugod siyang sinalubong. Ngunit malamig niyang sinabi, "Kapag may nagtanong tungkol sakin, sabihin niyong hindi niyo alam kung nasaan ako." Pagkatapos ay umalis na siya. Mula pagkabata pa lang, ipinakita na ni Lloyd ang angking talino niya. Marunong na siyang bamasa at sumulat, pero wala siyang interes sa trono. Ang tunay niyang passion ay ang mahika at paglikha ng mga bagong spell. Isang araw, pumasok siya sa library at natagpuan ang librong matagal na niyang hinahanap. Pero bago pa man niya ito mabasa, biglang dumating ang instructor niyang si Silva at hinayla siya palabas. Agad silang nagsimula sa training. Sa simula, hindi niya ito matalo kaya nainis siya, "Tigilan na natin tong walang kwentang ensayo. Hindi naman ako magiging hari, 6 pa ang nasa unahan ko. Ayokong matutong makipaglaban gamit espada. Ang gusto ko lang ay mahika." Mariing sagot ni Silva, "Hindi pwede yan. Isa kang miyembro ng royal family kaya dapat matutunan mo rin ang paggamit ng espada. Tara na, magpapatuloy tayo sa training." Nagpatuloy ang matinding laban. Matindi at walang atrasan. Ngunit ginamit ni Lloyd ang isang spell na nakikita ang galaw ni Silva kaya nasasalag niya ito kada atake. Pandaraya iyon. Pero mas malakas pa rin si Silva sa pisikal na laban kaya gumamit si Lloyd ng body enhancement spell at umatake ng mas mabangis. Palitan ng mga mabibilis na tira at salag, halos hindi na masundan ng mata. Nang maisip ni Lloyd na tapusin na ang laban para makabalik siya sa research niya, mahigpit niyang sinabi, "Patawarin mo ako, Silva, pero kailangan ko tong gawin." Umatake siya ng malakas pero mabilis itong nasalag ni Silva, tinabig ang espada niya, at ibinagsak siya sa lupa. Sabi ni Silva, "Simula pa lang, nandadaya ka na, at hinayaan ko lang." Pero hindi nito binabago ang katotohanang malakas ka rin, kasi kaya mong sabay gamitin ang 2 spell. Tahimik na naisip ni Lloyd, buti na lang hindi niya alam na higit pa sa 4 ang ginagamit ko sabay-sabay. Kinagabihan, palihim siyang pumasok sa library para alamin ang lihim ng librong iyon. Gumamit siya ng invisibility spell para makalusot sa mga bantay nang hindi nakikita. Pagkatapos ay gumamit siya ng isa pang spell para alisin ang mga enchantment na nakaharang sa pinto, at dahan-daang pumasok sa loob. Nang makita niya ang napakaraming libro, hindi niya maitago ang saya. "Gusto kong basahin silang lahat," masigla niyang sabi. Bigla na lang lumutang ang isang libro sa ere at nagsalita, nagpapasalamat dahil binasag niya ang spell sa pinto. Nabigla si Lloyd. "Sino ka?" tanong niya. Sumagot ang tinig, "Ignorante ka ba, bata? Hindi mo ba kilala si Grimm, ang Demon King? Ibigay mo ang pangalan mo." Ipinakilala ni Lloyd ang sarili niya. Pagkatapos ay nag-alok si Grimm, "Basagin mo ang seal ng librong ito at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanang gusto mo."
Hinawakan ni Lloyd ang mga gintong barya pero agad niyang napansin na peke lang ito, isang ilusyon ng mahika. Iyan ba ang panlilinlang mo? Itabi mo yan para sa mga bata. Wala akong panahon sa kalokohan mo. Ang gusto ko lang ay matuto ng mga bagong spell, mariin niyang sagot. Tumawa si Grim, kalilimutan mo ang mga bagong spell. Kapag binasag mo ang seal, tuturuan kita ng mga sinaunang incantation na tanging mga demon lang ang nakakaalam. Naalala ni Lloyd ang kanyang nakaraan, kung paanong pinagtawanan siya dahil wala siyang kakayahan noon sa mahika. Kaya nagpa siya siyang basagin ang seal. Binitiwan niya ang kanyang spell at pinalaya si Grim. Ginawa ko na ang gusto mo. Ngayon, turuan mo na ako ng mahika mo, utos ni Lloyd. Pero natawa lang si Grim, hanggal. Wala akong ituturo sa'yo. At bigla niyang pinakawalan ang isang napakalakas na spell na winasak ang buong library. Ito ang Dark Horse Incantation. Kailanman ay hindi mo to matututunan. Akala ni Grim ay tuluyan nang nawasak si Lloyd, pero nakapag-cast na pala ito ng proteksyon kaya ligtas siya. Ngumiti si Lloyd, malakas iyon, pero alam ko na yan. Magpakita ka ng iba. Lalong nagalit si Grim at inatake siya ng sunod-sunod. Pero walang epekto kahit isa sa kanyang barrier. Gumamit pa siya ng mas malakas na spell pero madaling inabsorb ni Lloyd at kalmado nitong sinabi, yan bago sakin. Ipakita mo pa ang iba. Dahil sa sobrang galit, ginamit na ni Grim ang ultimate power niya, dalawang pinagsamang spell ng sabay, isang bagay na tanging mga demon lang ang kayang gawin. Pinakawalan niya ang napakalakas niyang atake, pero laking gulat niya nang manatiling buo at hindi man lang nasira ang barrier. Hindi makapaniwala si Grim sa lakas ni Lloyd kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Lloyd gamit ang napakaraming enchantments na nakagapos sa kanya, kaya wala na siyang mapuntahan. Lumapit si Lloyd at malamig na nagsabi, tapos na ang turn mo. Ako naman ngayon. Subukan mong tiisin ito kung kaya mo. Mabilis na pinalabas ni Lloyd ang mga spell niya na sobrang lakas at sa isang iglap, natalo niya ang demon. Pagkatapos, ibinalik niya ang library sa dati nitong anyo gamit ang kanyang mahika. Titig na titig si Grim sa kanya at nanginginig habang tinatanong kung sino talaga siya. Kalma lang ang sagot ni Lloyd, hindi mo na kailangang malaman yun. Alam kong hindi namamatay ang demon sa mahika, kaya gusto kong subukan kung hanggang saan mo kaya. Nang inig si Grim sa takot dahil alam niyang wala siyang laban. Maawa ka, binata. Mula ngayon, ako'y magiging tapat mong lingkod at kasama mo sa lahat ng bagay, pagsusumamo niya. Pumayag si Lloyd pero may dagdag. Siyang kondisyon, sige, pero ang anyo mo ay masyadong kapansin-pansin. Kailangan kong baguhin ka. Sagot ni Grim, ayon sa gusto mo, at ginamit niya ang mahika para lumiit at maging isang maliit na nilalang. Natuwa si Lloyd at sinabi, halika, pumasok ka sa coat ko. Ngunit sa loob-loob ni Grim, plano niya itong traidorin at sipsipin ang lakas ni Lloyd. Pero nang idikit niya ang kamay niya sa katawan nito, agad siyang tinamaan ng matinding enerhiya. Nanlaki ang mga mata niya at napasigaw, patawarin mo ako, aking Panginoon. Simula ngayon, alipin mo na ako. Pagbalik ni Lloyd sa palasyo, pumasok siya sa ordinaryong library at naupo para magbasa. Dumating ang kuya niya na si Albert, ang second prince at tagapagmana ng trono. Dinala siya nito sa palace courtyard kung saan ito nag-e-ensayo ng mahika. Ngayon, ikaw naman Lloyd, lagi mo kaming kinukulit tungkol sa training, sabi ni Albert. Masiglang humarap si Lloyd, wala siyang pakialam sa trono o sa laban para sa kapangyarihan. Nagcast siya ng isang spell na tumama lang sa gilid ng target para hindi magduda ang iba sa tunay niyang kakayahan. Maya-maya, iniwan na siya ni Albert para mag-ensayo mag-isa. Habang mag-isa, sinubukan ni Lloyd ang bagong ideya, ang dual fusion spell na ginamit ni Grim noon. Inabsorb niya si Grim sa katawan niya at sunod-sunod siyang nagpalabas ng mga incantation. Kahit si Grim ay napanganga sa dami ng spell na pinagsasabay niya, mahigit 100 ang pinagsama niyang spell sa isang atake. Tumigil ka na, hanggal. Di man ako, hindi genie. 3 spell lang ang kaya kong sabay, sigaw ni Grim. Pero kalmado lang si Lloyd, tama na. Tahimik ka na lang. Ako na ang bahala. Pinagsabay niya ang apoy at tubig, dalawang magkasalungat na elemento. Hindi lang basta pinagsama, ginamit niya ang pinakamalakas na anyo ng mga ito at ginawa ang dual incantation technique. Yumanig ang buong syudad. Nagkaroon ng bitek sa langit at biglang nagdilim ang paligid. Sa kabilang banda, nagtipon si Albert kasama ang mga aide niya. Gusto kong mas mapalapit kay Lloyd, sabi niya. May kakaibang galing ang kapatid ko. Nagprotesta ang mga aide, pero hindi naman siya tumama kahit sa isa sa mga target. Kalma ang sagot ni Albert, hindi niyo naiintindihan. Tinamaan niyang lahat ng target, pinili lang niyang itago ang kakayahan niya. Hindi siya interesado sa trono, pero masama bang tumulong siya sa pamumuno ng kaharian?
Biglang nagulat ang lahat nang dumating ang nightfall, isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Lumapit ang isang takot na lalaki, nagtataka kung ano ang nangyari. Pero mabilis ding nawala ang bitek sa langit at bumalik ang liwanag. Kinabukasan, kumalat sa buong syudad ang balita tungkol sa bitek. Takot at pagkalito ang bomb-alot sa lahat. Samantala, tahimik lang si Lloyd sa sarili niyang mundo habang binabasa niya ang ulat ng isang grupo ng adventurers mula sa Birdwolf. Natagpuan daw nila ang Deimos at natalo ang halimaw doon. Nagpasya siyang pumunta roon para siyasatin ito. Kapag ginawa mo yan, malalaman nilang wala ka sa palasyo, babala ni Grimm. Madali lang yan, sagot ni Lloyd. Kinuha niya ang kanyang nafta at gumamit ng mahika para lumikha ng eksaktong kopya ng sarili niya. Medyo nag-aalala siya na baka mabuko ni Silva, kaya ginamit niya si Grimm, ipinasok niya ang kanyang kamalayan sa duplicate para mabantayan ang palasyo. Samantala, ginamit ni Lloyd ang flight magic at lumipad papunta sa Deimos kahit hindi pa niya alam ang eksaktong lokasyon. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakakita siya ng grupo ng halimaw na humahabol sa isang babae. Gusto sana niyang tumulong pero hindi niya na ito nagawa. Sa loob ng ilang segundo, sinira ng babae ang mga buto ng mga halimaw at pinunit ang mga katawan nito. Habang pinagmamasdan ni Lloyd, napansin ng babae ang presensya niya gamit ang breathing technique. Nakakita na siya sa akin, bulong ni Lloyd kay Grimm. Pero babala ni Grimm, huwag kang lalabas, kapag nagpakita ka, malalaman niyang ikaw ang 7th Prince. Pero hindi na siya nabigyan ng oras. Mabilis siyang sinalakay ng babae kaya nagbago siya ng anyo para hindi siya makilala. Ako si Robert, pakilala niya. Napanganga ang babae sa kagwapuhan niya. Ako si Tao, isang B-rank adventurer, pakilala naman ng babae. Malambing at palaban ang kilos nito. Nahanap ko na ang life partner ko, pabirong sabi ni Tao. Medyo nagulat si Lloyd sa kaboldihan niya. Nang tanungin siya kung bakit siya nandoon, sinabi niyang pupunta siya sa Deimos para mag-explore at talunin ang mga halimaw doon. Ayos, sabay na tayo, sagot ni Tao. Magkasama nilang pinasok ang Deimos at nilinis ang mga halimaw habang kumukuha si Lloyd ng mga bihirang mineral. Pagkatapos ng labanan, nag-usap sila habang kumakain at tinanong ni Lloyd tungkol sa breathing technique ni Tao. Ipinaliwanag niya ito ng detalyado, pero bago pa niya matapos, na-master na agad ni Lloyd ang Breath of the Sun at isinama ito sa katawan niya. Habang abala si Lloyd, sa palasyo naman ay masayang kumakain si Grimm hanggang dumating si Silva. Tara, mag-training na tayo, malamig nitong sabi, at agad nawasak ang mood ni Grimm. Balik sa Deimos, nagtagumpay sina Lloyd at Tao na patumbahin lahat ng halimaw, kasama ang boss. Lumabas ang isang treasure chest. Habang binubuksan ito ni Lloyd, biglang may lumabas na palaso mula sa lupa at lumitaw ang tunay na boss, isang lich class na halimaw. Tinanong ni Lloyd si Tao kung alam nito kung ano iyon, pero sinigawan siya nito, lumayo ka na rito. Tinulak niya si Lloyd palayo at sinalubong ang halimaw. Hindi siya nagpatinag, handang isakripisyo ang sarili niya para protektahan si Lloyd. Napatras si Lloyd sa takot at pag-aalinlangan, pero mabilis siyang natauhan at nagpasya siyang bumalik para tumulong. Gusto sana niyang tawagin si Grimm, pero alam nating lahat kung nasaan ito, ubos na ubos sa kakatrain ni Silva. Habang si Tao ay halos maubos na ang lakas, nagsalita ang halimaw. Alam ko ang breathing technique mo. Napatay ko na dati ang isang katulad mo at nalaman kong maliit lang ang mahika ninyo. Hindi kita papatayin, gusto ko yung kasama mo. Mariing sagot ni Tao, hindi kita palalayain. Papatahimikin kita ngayon. Ginamit niya ang kanyang teknik at walang takot na umatake. May barrier ang halimaw kaya hindi niya agad ito nabasag, pero hindi siya tumigil. Sunod-sunod siyang umatake hanggang tuluyan niyang mabasag ang barrier, kapalit nito ang pagkaubos ng lahat ng lakas niya. Nag-aksaya ka lang ng oras. Yan ay barrier na ginawa ko gamit ang isang daliri lang. Ngayon, mamamatay ka, sabi ng halimaw at umatake. Pero bago siya tamaan, dumating si Lloyd at nag-activate ng protective wall na hamarang sa atake. Sige, halimaw. Ako naman ngayon, hamon ni Lloyd. Nagngalit ang halimaw at nagsimulang magbato ng mga spell. Pero sinalo iyon ni Lloyd gamit ang kanyang anti-magic, pinapawi ang bawat atake. At nang makawala ang halimaw sa sarili nitong proteksyon, muli itong sumugod. Ngunit agad ulit siyang pinigilan ni Lloyd. Sa sandaling iyon, naalala ni Lloyd ang mga sinabi ni Tao. Sinunod niya ang bawat instruction at nagtagumpay siyang gamitin ang breathing technique, pinagsama ito sa kanyang mana, at binasag ang barrier sa paligid niya. Inakala ng halimaw na wala na siyang depensa kaya umatake ito ng buong lakas. Ngunit plano na ni Lloyd ang lahat, huminga siya ng malalim, pinuno ang katawan ng oxygen,
at ginamit ang teknik kasama ng kanyang magic. Dahil dito, nagawa niyang ilabas ang isang sunod-sunod at napakabagsik na pag-atake na hindi napigilan ng halimaw. Ngumiti si Lloyd at nang asar, natakot ka na agad. Ang bilis mo yatang matakot. Marami pa akong gustong subukan sa'yo, ngiti ni Lloyd habang inihahanda ang huling tira. Sa isang malakas na atake, napunit ang halimaw, ang barrier at pati na ang pader sa likod nito. Nang mabuksan ang treasure chest, isang maliit na dagger lang ang laman nito. Habang unti-unting naglalaho ang chest, ipinaliwanag ni Tao na kapag natalo ang boss ng Demas, mawawala rin ang chest at guguho ang lugar. Tumakbo sila palabas bago ito tuluyang bumagsak. Pagkatapos, nagpaalam si Lloyd kay Tao at bumalik na sa palasyo. Pagdating niya, nadatnan niya si Grim na bagsak sa sahig, sobrang pagod sa training ni Silva. Nang makabawi si Grim, sinamahan niya si Lloyd para suriin ang dagger. Napag-alaman nilang ito ay may enchantment magic na ang pangunahing sangkap ay oil, silver, at hematite. May hematite na si Lloyd galing sa Demas chest, kaya kailangan na lang niya ng oil at silver. Kinuha niya ito sa kanyang ama, saka bumalik sa laboratory para simulan ang eksperimento. Nang tawagin niya si Silva para sa oil, bigla siyang tinambangan nito mula sa ilalim ng lupa at natalo agad siya. Ayos lang. Masaya akong bumalik na ang dating galing mo, sabi ni Silva habang inaabot ang oil. Binalik ni Lloyd sa laboratory ang mga sangkap at pinaghalo-halo ito. Kinaumagahan, lumapit siya kay Albert para humingi ng mga armas na gagamitin sa pagsubok ng kanyang mahika. Binuksan niya ang eksperimento, ngunit agad ding nabasag ang unang espada sa kanyang kamay. Sinubukan niya ng paulit-ulit hanggang halos maubos na ang lahat ng kanyang supply. Ginugol niya ang buong gabi kakatrabaho at kinabukasan, bumalik siya kay Albert na may 50 espada lang na natapos mula sa 200. Dahil paulit-ulit niyang tinest ang mga enchantment dito. Pero sa huli, nagtagumpay din siya at sinabi sa kapatid na panoorin siyang gamitin ang espada. Tumawa si Albert at sagot niya, kung ano ang gusto mo, utos ko yan, Lloyd. At dahil iniutos ng ama na patayin niya ang isang halimaw, sinabi niya na isasama niya si Lloyd kaya dapat itong matuwa. Kinabukasan, nagsimula silang bumiyahe palabas ng lungsod papunta sa kagubatan kung saan naninirahan ang halimaw sa dulo ng lawa. Tahimik ang daan hanggang biglang huminto si Silva, nakaramdam ng panganib. Biglang sumugod ang mga halimaw. Nagkunwari si Lloyd na natatakot, pero sabi ni Grim, alam kong naramdaman mo sila kanina pa. Sagot ni Lloyd, syempre, ginamit ko ang teknik ni Tao, spectral detection, kaya natukoy ko ang mga halimaw sa loob ng 1 metrong distansya. Hinugot ng mga sundalo ang mga sandatang ginawa ni Lloyd at pinilas sa dalawa ang mga halimaw. Sa sandaling yun, isang napakalaking halimaw ang sumulpat para umatake, pero biglang dumating si Tao at kinamba ito sa isang iglap. Muntik nang mabanggit ni Lloyd ang pangalan niya pero pinigilan niya ang sarili. Lumapit si Tao at sinabi, parang kilala kita, kamukha mo si Robert, at naramdaman ko ang presensya niya dito. Pero agad na sumabat si Silva, malamig ang tono, layuan mo siya, babae. Hindi mo ba alam kung sino ang nasa harap mo? Siya ang ika-7 prinsipe ng kaharian. Sumiklab ang tensyon sa pagitan nilang dalawa hanggang mamagitan si Albert para pakalmayan sila. Inimbitahan niya si Tao na sumama sa ekspedisyon at pumayag ito kaagad. Sa wakas, nakarating sila sa lawa at nagpa siyang magkampo sa tabi nito. Hindi maitago ni Tao ang kilig kay Albert, biro pa niya, ganito ka ba sa lahat ng babae? Tapos nagtungo sa tent habang nakatingin si Lloyd. Selos na selos si Silva kaya inatake niya si Tao at nagkaalitan sila hanggang awatin ng mga sundalo. Tinanong ni Silva kung bakit nandoon si Tao, at sagot nito ay para tuklasin ang abandonadong estruktura. Malamig na utos ni Silva, kung ganon, pumunta ka na roon. Pero sinabi ni Albert na hindi siya pwedeng mag-isa dahil delikado, kaya kailangan niyang manatili kasama nila hanggang umaga. Bago pa matapos ang usapan, biglang umatake ang mga halimaw at nagkaroon ng kaguluhan at apoy sa paligid. Naramdaman ni Grim na may kakaiba habang umaatake ang mga lobo, pero mabilis. Silang hinarang ni Tao at tinamaan ng mahika, pero sandali lang ito at bumangon uli ang mga halimaw. Sumugod si Albert at pinatay ang isa gamit ang isang malakas na spell. Binalaan ni Grim na may nakaselyong demonyo sa abandonadong lugar. At tama nga, may isa pang lobo na sumulpat, at sumunod ang mga alon ng halimaw hanggang lumabas mula sa dilim ang demonyong si Zuzo. Bagamat nakakatawa ang pangalan niya, kumulog ang boses nito habang inuutusan niya ang mga halimaw. Lumaban ng buong tapang si Albert at ang kanyang mga tauhan,
pero patuloy na nagre-regenerate ang mga halimaw dahil kontrolado sila ni Zuzo. Tinanong ni Lloyd si Grimm kung kilala niya ang demonyo pero sagot nito ay, hindi. Napansin nilang ginagamit ni Zuzo ang kalooban niya para kontrolin at ibalik sa ayos ang mga halimaw. Sabi ni Lloyd, turuan mo ako kung paano labanan para ako ang makakontrol sa kanila. Habang patuloy ang labanan, tinukso ni Zuzo ang grupo, alam kong malalakas kayo, pero bakit kayo nagdala ng isang bata rito? Nag-apoy sa galit si Silva at sumigaw, hindi siya basta bata. Tinuwanan sila ni Zuzo at inalok si Silva, kung lilipat ka sa akin, tatanggapin kita bilang alagad ko. Tinawag pa niya itong isang mabahong demonyo na nagpaparumi sa hangin ni Lloyd. Lalo siyang nagalit at sinalubong ang atake. Akala ni Zuzo ay madali niya itong tatalunan pero mabilis niyang pinutol ang binti ng nakatagong lobo. Pinilit ni Zuzo na i-regenerate ito kaya napatigil ang ibang halimaw. Sinabi ni Albert kay Silva na itoon ang atake sa halimaw habang tinuturuan ni Grimm si Lloyd kung paano kontrolin ang mana niya. Sunod-sunod ang mga atake ni Silva at nagulat si Zuzo sa lakas niya. Tinukso pa niya ito, nagbanta na papatayin si Lloyd. Pero mabilis siyang sumugod at sinigawan siya ni Silva, akala mo ba tanga ako? Hinati niya sa dalawa ang halimaw, tumalon sa ere, pinutol ang leeg nito, tinuhag sa mata at winarak ito sa maliliit na piraso. Nabigla ang lahat sa kapangyarihan ni Silva. Sumigaw ito, magdasal ka na, ito na ang katapusan mo. Pero hindi pa tapos si Zuzo. Nagpakawala siya ng lasong usok at lahat ay nanghina, hindi makagalaw. Tumayo siya habang tinatawanan si Silva, matagal ko nang ginagawang halimaw ang mga ito, at ikaw, pinatay mo lang sila ng ganon-ganon lang. Mabuti. Sinipa niya si Silva at lumipad ito palayo. Itong lason, aalisan kayo ng lakas. Tapos na kayo. Sumugod siya ulit pero sinalo ito ni Tao. Bumagsak si Silva. Nagulat siyang hindi tinatablan si Tao ng lason. Hinawakan siya ni Zuzo sa binti, itinaas sa ere at halos mamatay sa pagkahingal. Nagpakawala si Tao ng kidlat, sinunog si Zuzo, pero bumagsak din siya, pagod at nauubos ang hangin. Bago pa siya makabangon, umatake ulit ang isa pang halimaw at inulit ni Zuzo ang lason kaya nawalan ng malay si Tao. Gusto niyang bihagan si Silva at gawing alipin gamit ang kanyang lason. Tumawa si Lloyd at sagot niya, tulad ng ginawa mo sa mga halimaw, di ba? Tumanggo ang demonyo. Oo, pinatay ko ang mga pamilya nila at ginamit ang lason para paglaruan ang isip nila. Pero nagtataka siyang bakit may ilan na nakalaban pa rin. Hindi ko alam, sagot ni Lloyd. Biglang lumitaw si Grimm sa tabi ni Lloyd at nagulat si Zuzo, paano ka napasunod ng isang bata? Nakakahiya ka sa lahi natin. Malamig ang sagot ni Grimm, binalaan na kita, sarili mo ang sisihin mo. Lalong nagalit si Zuzo at inutusan lahat ng halimaw na umatake. Tumindig si Lloyd at matatag na sinabi, panahon na para subukan ko ang mahika ko. Pinalakas niya ang mana niya at ginaisang ang kamalayan ng mga halimaw. Inagaw ang kontrol mula kay Zuzo at inutos sa halimaw na lumamon kay Silva na iluwa ito, at agad itong sumunod. Muling nagpakawala ng lason si Zuzo pero sabi ni Grimm, gising na sila. Alam na nila na ikaw ang pumatay sa pamilya nila. Galit na galit ang mga halimaw at hinarap si Zuzo, pero binasag niya ang mga buto nila habang sumisigaw, ako ang lumikha sa inyo. Ako ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo. Mga walang kwenta. Lalong nabaliw si Zuzo at pinalakas ang kanyang mahika, hindi mo kayang patayin ang isang demonyo gamit ang sorcery. Ngumiti si Lloyd, sinabi mo na yan noon. Pero naisip ko, hindi ba talaga namamatay ang mga demonyo, o kailangan lang ng napakalakas na kapangyarihan? Nilabas niya ang lahat ng kanyang mana at nang ineg si Zuzo sa takot. Lumawak ang ngiti ni Lloyd, may mga spell akong gustong subukan. Naging nakakatakot ang kanyang aura at nang tangkaing tumakas ni Zuzo, pinalibutan siya ni Lloyd ng daan-daang incantation, isinarado ang lahat ng daan ng pagtakas. Pinagsanib niya ang lakas ni Grimm at pinasiklab ang mas matitinding spell hanggang makulong si Zuzo sa loob ng magic sphere. Sumigaw ang demonyo, pakawalan mo ako. Gagawin mo ba akong test subject? Malamig ang boses ni Lloyd, hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa mga pamilya ng mga halimaw. Sa loob ng 1 minuto, naglabas siya ng 240 spell, tubig, hangin, apoy, at bato. Pinirito ang demonyo na parang niluluto ng buhay. Plano niya sanang pahirapan ito ng kalahating oras, pero hindi nito kinaya ng higit sa 5 minuto bago tuluyang mabuwal at mabura. Nagising sina Albert at mga sundalo. Mabilis na nilapitan sila ni Lloyd at sinabing si Robert ang lumaban at pumatay sa demonyo bago ito mawala. Bumulong si Grimm na isang araw ay babawi siya ng lakas para maghayganti.
Inabsorb niya ang natitirang mana ni Zuzo at lalo pang lumakas. Bumalik sila sa kastilyo at pinuri sila ng hari sa pagkatalo ng demonyo. Tinanong ng hari kung nasaan sina Robert at Tao. Sinabi ng mga sundalo na nawala si Robert at umalis si Tao para hanapin ito. Ipinag-utos ng hari na hanapin sila bilang pasasalamat. Sabi ni Albert, hindi yan ang importante ngayon. Ang importante ay nakatulong si Lloyd sa misyon, lalo't siya ang nagbigay ng enchantment sa aming mga sandata. Karapat-dapat siyang maging karibal sa trono dahil sa galing niya. Tinanong ng hari si Lloyd kung gusto niyang sumali sa labanan para sa trono kasama ng kanyang mga kapatid, pero sagot niya, hindi ko hinahangad ang trono. Umalis siya at bumaba sa hardin ng palasyo kung saan niya nilero ang isang oso na sumama pabalik. Sinabi niya kay Silva na pinangalanan niya itong Shiro at maninirahan ito sa kastilyo. Habang magkasama silang nakaupo, tinuturuan ni Lloyd ang oso ng ilang bagay. Sabi ni Silva, ang ganitong bagay ay para sa mga beast tamer. Sila ang kayang magkontrol ng halimaw gamit ang mana nila. Sagot ni Lloyd, kung ganon, kailangan ko ring matutunan ito. Tahimik lang na pinanood ni Grim si Lloyd, humahanga sa kanya dahil kahit may kapangyarihan at pagkakataon, tumanggi siyang makipaglaban para sa trono. Ang tanging gusto niya ay maging mas bihasa sa mahika at matutunan ang mas makapangyarihang mga incantation. Sinubukan ni Lloyd turuan si Shiro ng ilang galaw, pero ang kaya lang ng oso ay sundin ang mga simpleng utos. Tuwing binibigyan niya ito ng mahigit isang utos, bigo itong sundin ang lahat. Kaya sinabi ni Silva na may kakilala siyang makakatulong, at ito ay ang ika-6 niyang kapatid na babae, si Princess Lisa. Pumunta agad sila sa kanya, at nagtanong si Grim, at sino naman siya? Sagot ni Lloyd, siya ang panganay niyang kapatid na buong buhay ay nakasentro sa mga hayop, mga pusa, aso, reptile, ibon, at maging mga magical beast. Para kang pumasok sa isang malaking animal market o vet clinic. Pagdating nila, mainit silang sinalubong ni Lisa at tinanong si Lloyd kung bakit siya naparito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang mapasunod ang halimaw na kasama niya, pero hindi siya pinansin ni Lisa at patuloy lang itong nakikipaglaro kay Shiro. Naiinis na sabi ni Silva, umalis na tayo. Wala siyang alam sa mana kaya hindi siya makakatulong. Pero pinigilan siya ni Lloyd at hiningi kay Lisa na tawagin ang isa sa mga hayop niya. Sagot ni Lisa, nandoon na ito, isang legendary creature na tinatawag na Lero. Hindi man lang nadama ni Lloyd ang presensya nito dahil inutusan na pala ni Lisa si Lero na kunin ang ribbon ni Silva nang hindi nila namamalayan. Nagtaka si Lloyd kung paano niya napasunod ang ganoong nilalang. Sabi ni Lisa, madali lang. Ang susi ng koneksyon ay pagmamahal, Silva. Naiinis na sabi ni Silva, sabi ko na nga ba walang silbi to. Pero bago pa siya matapos magsalita, inutusan ni Lisa ang mga hayop na lusubin si Silva at pinunit-punit ang damit nito. Pero si Lloyd ay mas interesado sa kung paano niya naipapakita ang pagmamahal sa mga nilalang. Napansin niya kung paano nakikipag-ugnayan si Lisa sa mga hayop, nagpapadala ito ng mga signal gamit ang kanyang mana na nagiging utos na agad nilang sinusunod. Kaya niyang makipag-usap sa kanila ng parang normal lang. Na-inspire si Lloyd at binigyan ng sunod-sunod na utos si Shiro, na agad naman itong isinagawa ng perpekto. Tuwang-tuwa siya sa natutunan niya. Pagbalik nila sa palasyo, masigla pa rin si Lloyd. Pero biglang sabi ni Silva, panahon na para sa sword training. Turuan din kita ng ilang bagong teknik. Ngunit pinutol siya ni Albert at sinabing hindi pwede ngayon dahil kailangan si Lloyd para sa isang mahalagang bagay. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi ni Albert na may gustong makipagkita sa kanya, si Diane, kapatid ng ika-4 na prinsipe ng kaharian. Dinala siya ni Albert sa workshop kung saan sinalubong sila ni Diane. Narinig kong nagawa mong i-enchant ang espada ni Albert. Hindi ko sasabihing imposibleng mangyari, pero gusto kong patunayan mo ngayon, sabi ni Diane. Nalaman nilang si Diane ay may hilig sa blacksmithing at enchantment magic. Nag-aral pa ito sa ibang bansa pero hindi niya kailanman lubusang na-master ang sining. Inabot niya ang kanyang espada kay Lloyd at pinasubukan ito. Habang ginagawa ni Lloyd ang enchantment, nagbubungis-ngisan si Diane na tiyak daw na babagsak ito. Pero sa loob lang ng ilang segundo, natapos agad ni Lloyd. Lahat ay nagulat. Napasigaw si Diane, sa tulong mo, magagawa natin ang ultimate enchanted sword, isang pinagsamang obra ng isang blacksmith na gaya ko at isang enchantment mage na kasing galing mo. Tinanggap ito agad ni Lloyd at tinanong kung anong espada ang gusto niyang likhain. Paliwanag ni Diane, gusto niyang gumawa ng espada na kayang maglabas ng apoy. Pero imposible raw iyon dahil kailangan ng 14 enchantments para sa fire magic, at 5 lang ang kaya ng espada.
Sabi ni Lloyd, pagsamahin natin sa dalawa. Sinubukan niya itong eye compress at eye apply sa bakal, pero agad itong nabasag. Sinubukan niya naman hatiin sa apat, pero paulit-ulit siyang nabigo. Hindi niya makita kung saan siya nagkamali. Biglang dumating si Grimm at sinabi sa kanya na mura ang ginamit niyang mana essence at kulang ito sa hematite. Suriin ni Lloyd ang materyales at tama nga si Grimm. Tinanong niya si Diane kung may hematite ito, pero sagot nito, masyadong bihira ang batong iyon, wala niyan dito. Naisip ni Lloyd na kailangan niyang pumunta sa Deus para makakuha nito. Sabi ni Silva, kailangan nga nilang pumunta sa Deus para makuha ang ore. Tumanggi si Lloyd, imposible yan. Paano makakapunta ang isang prinsipe mag-isa sa Deus? Pero ibinunyag ni Silva na may pahintulot na sila ng kanilang ama dahil pinatunayan ni Lloyd ang kanyang kakayahan noong huling labanan laban sa demonyo. Dinala siya nito sa Adventurers Guild. Sa registration, hiningi ng receptionist ang kanyang pangalan, edad, at tirahan. Pagkatapos ay pinahawak siya sa kristal para masukat ang lakas ng kanyang magic. Naalala ni Lloyd na sa nakaraang buhay niya, sobrang hina ng kanyang kapangyarihan. Inisip niya na kung ilalabas niya ang tunay na lakas, baka sumabog ang kristal. Kaya pinigil niya ito at nilabas lang ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Nagtawanan ang mga adventurer sa paligid. Mas malakas pa ang daga kaysa sa kanya. Sabi nila, pero nagulat ang receptionist, Class A ang ranggo ni Lloyd kahit 1% lang ng lakas ang ginamit niya. Maging siya ay nagulat. Ipinaliwanag ng receptionist na siya ang pangalawang pinakamalakas na nagrehistro sa guild, sunod lamang sa Silver Swordswoman. Nagalit ang mga adventurer. Ikinukumpara niyo ba ang batang yan sa Silver Swordswoman? Sigaw nila. Ang babaeng iyon ay alamat, mag-isa nitong nalinis ang mahigit 1,000 Deus bago ito biglang nawala. Sinabi ni Silva sa receptionist na gusto niyang magparehistro at handa silang tumanggap ng misyon. Pero may isang lalaki na nang-asar sa kanya, kaligtaan mo na ang Deus, ako na lang ang i-explore mo. Nag-alab ang galit ni Silva. Sa isang iglap, hinugot niya ang espada at ginupit ang bigot ng lalaki nang hindi niya namalayan. Ibinunyag ng receptionist na si Silva mismo ang Silver Swordswoman. Ngunit kung magre-register siya ulit, bababa siya sa rank C, kaya hindi sila makakatanggap ng misyon dahil kailangang may kasapi silang at least rank B pataas. Dumating si Tao at inalok ang kanyang tulong. Hindi siya pinansin ni Silva at inaya si Lloyd na umuwi, pero iginiit ni Tao, tutulungan ko kayo. Tinukoy ni Silva na dapat ay hinahanap pa niya si Robert. Sagot ni Tao, hinahanap ko siya pero wala akong makita. Lumakas na rin ako at tumaas ang rank ko. Kapalit ng tulong ko, hihingi lang ako ng kaunting pansin mula kay Prince Albert. Pumayag sila at naghanap ng misyon. Nakapasok sila sa Deus, tinalo ang mga halimaw, at nakuha ang treasure chest. Samantala, hinihintay ni Diane si Lloyd sa workshop nang dumating si Albert. Tinanong niya kung dumating na ba si Lloyd. Sagot ni Diane, hindi pa, at tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala nito. Sinabi ni Albert na malapit nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga bansa at kailangan nilang magkaisa. Sabi ni Diane, hihintayin muna niya si Lloyd bago gumawa ng enchanted sword. Pero sabi ni Albert, huwag mo munang isipin ang digmaan. Mag-focus ka sa paggawa ng enchanted swords. Yan ang makakapagligtas sa kaharian. Pagbalik ni Lloyd dala ang hematite, ginamit niya ang kanyang enchantment magic at matagumpay na nakalikha ng enchanted sword. Kinagabihan, nakita niya mula sa bintana ang isang misteryosang babae na nagtatago sa hardin ng palasyo. May tinatago itong lihim. Bumaba agad si Lloyd at hinarap ito. Sinubukan siyang tumakas ng babae pero nilagyan niya ito ng barrier. Hindi ka makakatakas. Mas mabuti pang sabihin mo kung sino ka at bakit ka narito, mariing sabi niya. Inalis ng babae ang belo at naglabas ng lason sa hangin. Alam agad ni Lloyd na toxic ito, kaya ginamit niya ang purification ability at hindi siya naapektuhan. Pagkatapos, ginamit ng babae ang pinakamalakas niyang spell at napaluhod si Lloyd. Walang makakalinas sa lason kung to, pagyayabang niya. Na-realize ni Lloyd na kaya nitong gawing lason ang sarili niyang mana, isang kakayahang taglay lang ng kakaunting tao na tinatawag na Twisted. Isa siya sa Poison Twisted. Umalis ito matapos sabihing maliit lang ang nasan goat niya kaya hindi siya mamamatay. Lumitaw si Grimm at tinanong kung ayos lang siya. Oo, sagot ni Lloyd. Wala sa akin ang lason niya. Nagtanong si Grimm kung bakit hindi niya ito hinuli. Sagot ni Lloyd, sinadyang ko siyang pakawalan para masundan ko ang taguan nila.
Ipinaliwanag niya na may mga tao na tinanggal sa guild dahil sa kakaibang kakayahan at bumuo ng sarili nilang grupo, ang Guild of Assassins. Natrack agad ni Lloyd ang kinaroroonan ng babae at sinundan ito. Pagdating ni Silva sa lugar, wala na silang nadatnan. Samantala, sa hideout, nag-uusap ang mga assassin. Nalaman ng batang yon ang kinaroroonan mo at wala kang ginawa, sabi ng isa. Sagot ng Poison Twisted, pero may mas mahalagang impormasyon ako, gumagawa sila ng enchanted swords. Ibig sabihin, paparating ang digmaan. Biglang lumitaw si Lloyd at nagulat silang hindi siya tinablan ng lason. Nalaman nilang siya ang ikapitong prinsipe ng kaharian. Isa sa kanila ang nagsabi, kailangan siyang patayin ngayon dahil nadiskubre niya tayo, at tinanggal nila ang barrier na nakapalibot sa kanya. Handang subukan ang kani-kanilang kapangyarihan, sumugod ang unang umatake. Ang abilidad niya ay kakaiba, nababaluktot niya ang katawan niya sa anumang direksyon na may matinding flexibility. Siya si Babylon. Sinundan siya ng cursed mutant na si Kuro, na may kapangyarihang magbato ng sumpa gamit lang ang salita. Habang umatake ang ikalawa, nabigla si Lloyd sa bigat ng sumpa pero mabilis niya itong nabasag. Sinundan siya ni Galia, ang web mutant, na ginamit ang spider webs para igapos siya. Pinunit ni Lloyd ang kanyang damit at mabilis na nakawala. Habang nasa ere pa siya, ngunit biglang umatake si Talia, ang Pain Mutant, at ipinasa ang sakit sa kanya sa pamamagitan ng pananakit sa sarili. Pero natuwa pa si Lloyd sa kakaibang mga kapangyarihan nila at mabilis niyang pinagaling ang sarili gamit ang magic. Ngumiti si Lloyd at sinabing, kapag sinasaktan mo ang sarili mo, napupunta sa akin ang sakit. Pero paano kung ikaw naman ang saktan ko? Tila baliw siyang natawa. Kung ako sayo, maghanda ka. Lumabas ang imahe ni Silva sa kanilang isipan, ang Silver Swordswoman na muntik ng lumipol sa kanila noon. Sinimulan ni Lloyd ang pag-atake kay Babylon, sabay sabi, ipakita mo sa akin kung gaano katatag ang flexible na katawan mo. Nilusob ni Lloyd si Babylon at pinabagsak ito. Sinubukan ni Kuro na magbitaw ng sumpa pero ibinalik ito ni Lloyd kay Galia. Sinundan niya si Talia at tinulak ito bago hampasin si Kuro para hindi ito makapagsalita. Si Galia naman ay natali pa rin kay Talia. Sinabi mo na kapag ikaw ang nasaktan, napupunta sa akin ang sakit. Subukan natin, habang ibinabato si Talia sa pader. Si Galia ay sinubukang pigilan siya pero tinadyakan ito ni Lloyd at bumagsak ito, basag ang pader. Huling natira si Ren. Mas mabuting ikaw na ang unang umatake, o ako ang gagalaw, sabi ni Lloyd. Pinigilan siya ni Galia. Huwag mo siyang hayaang gumamit ng lason. Mamamatay tayong lahat. Tumawa si Lloyd. Hindi lang si Ren, kayong lahat ay hindi marunong kontrolin ang sarili niyong kapangyarihan. Galit na sagot ni Galia, kung kaya namin, hindi sana kami naging mga pag-anti at tinawag na Guild of Assassins. Umatake siya pero tin-Irish siya ni Lloyd mula sa likod at pinabagsak. Sinubukan ni Ren na pakawalan ang lason, pero pinigilan siya ni Galia at ipinakita ang isang sigil sa likod niya, nagbibigay ito ng kontrol sa kanyang lakas. Ginamit ni Lloyd ang sarili niyang magic para ilagay ang parehong sigil sa kanilang lahat, at unti-unti nilang natutunang kontrolin ang kapangyarihan nila. Bumalik sila sa normal na pamumuhay at inanyayahan si Lloyd na maging ikapitong kasapi ng kanilang guild. Tumutol si Ren, sinabing tinitiktikan sila nito at gumagawa ng enchanted weapons para labanan sila. Sabi ni Grimm, ginagawa niya lang ito para sa katuwaan. Ipinaliwanag ni Galia, bago ka sumali, kailangan mong malaman ang pinagmulan namin at kung sino ang aming pinuno. Doon nalaman ni Lloyd na ang leader nila ay si Jude, ang phantom mutant na may kakayahang teleportation pero hindi niya ito kontrolado kaya madalas siyang mapunta kung saan-saan. Noon, bigla siyang lumitaw sa disyerto at nagdala ng mga regalo. Dito nagsimula ang Guild of Assassins at nabuo ang kanilang simbolo, isang espesyal na coin. Ipinasya niya na pagkatapos ng bawat lihim na misyon, mag-iiwan sila ng isang barya bilang marka ng kanilang pag-iral. Ngunit habang ipinaliliwanag pa niya ang plano, bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Mabilis na bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Habang nagpapatuloy si Galia, sinabi niya, simula noong araw na yon, hindi na bumalik si Jude. Biglang bumukas ang isang portal ng teleportation sa harap nila. Lumitaw ang isang mensahe na may dala ng sagisag ng guild. Patawarin niyo ako sa aking pagkaantala. Pinatay ko ang lahat ng pinuno ng Lordo at inagaw ang kanilang trono. Hinihintay ko kayo sa palasyo gaya ng ating usapan, at maghahanda ako ng malaking piging bilang parangal sa inyong pagdating. Agad silang nagmadaling pumunta roon para salubungin siya. Pagkaalis nila, dumating si Silva at nadatnan ang lugar na walang tao.
May iniwang mensahe si Lloyd na nagsasabing sumama siya kasama ang guild ng mga assassin patungo sa palasyo ng pinuno ng Lordo. Umabot ang liham kay Albert at labis siyang nabahala sa ginawa ng kanyang kapatid. May matagal ng alitan ang mga kaharian at kung makita itong pagtataksil, tiyak na sisabog ang digmaan. Sinabi ng kanyang tagapayo na imposibleng makidnap si Lloyd dahil napakalakas niya. Ngunit sinabi ni Silva na nakita niya ang mga damit ni Lloyd sa lugar. Mariing idineklara ni Albert, kung ganon, digmaan ito. Sa mismong sandaling iyon, lumilipad sa himpapawid si Lloyd at ang mga kasamahan sa guild gamit ang kanyang mahika. Sumama siya upang mailagay ang sigil kay Jude at tulungan itong makontrol ang kapangyarihan nito. Tinanong ni Lloyd ang lahat, alam nyo ba kung saan talaga galing ang mensaheng yun? Sumagot sila, oo, galing kay Jude. Ngunit umiling si Lloyd at sinabing, hindi. Ginamit niya ang teleportation at tumpak na tinukoy ang lokasyon, isang bagay na tanging bihasang gumagamit ng kapangyarihan ang makakagawa. Nagalit si Talia. Ano bang pinagsasasabi mo? Sagot ni Galia. Ibig mo bang sabihin, kontrolado ni Jude ang kanyang kapangyarihan? Niloko niya lang ba tayo simulat sa pool? Lahat ng naranasan natin ay palabas lang para magpasakop tayo sa kanya. Isa ba itong bitag? Sumang-ayon si Ren, oo, matagal na siyang nagsasanay para makabisado yan. Ipinaliwanag ni Lloyd, wala naman akong rason para sumama sa inyo, pero ang totoo, obsesyon ni Jude ang instantaneous teleportation. Kaya niya kayo sinamahan, para mas lalo niya itong makabisado. Bumalik sila sa lupa matapos lumipad, ngunit naparalisa ang kanilang mga katawan. Sinabi ni Lloyd na malapit na ang Rendaves at kailangan nilang magkampo muna bago magpatuloy. Habang nagkakampo sila, umalis si Ren para mangaso. Dito nila nalaman na noong bata pa si Ren, siya mismo ang pumatay sa kanyang mga magulang gamit ang kanyang lason. Natagpuan siya ni Jude sa kagubatan, inalagaan at binigyan ng espesyal na kasuotan para makontrol ang lason. Doon nagsimula ang pagmamahal niya kay Jude. Tinanggap siya ng guild bilang kasapi. Masaya silang kumain at nagdiwang ng gabing yon bago muling maglakbay. Bago makarating sa kastilyo, iminungkahi ni Ren na iwan muna si Lloyd at maunang magmasid dahil hinala niyang hindi si Jude ang tunay na nagpadala ng mensahe, kundi ang mga pinuno ng Lordo. Pumayag ang lahat at iniwan si Grimm para bantayan si Lloyd. Nagyabang pa si Grimm na kaya niyang protektahan ang sarili kahit tulog. Ngunit nag-alala pa rin siya at sumunod upang makita ang mangyayari. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang marangyang piging. Maayos at normal ang lahat. Tinanong sila ng isa sa mga host, kayo ba ang guild ng mga assassin? Sumagot sila, oo, bakit hindi kayo dumaan sa pangunahing gate? Ang handaan na ito ay para sa inyo, sabi ng lalaki. Sinalubong sila ng magiliw at dumating si Jude, nagbago pa ng kasuotan gamit ang teleportation at ipinagmamalaki na nakontrol na niya ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay natuwa at nagalak sa kanilang muling pagkikita. Pinatawag ni Grimm si Lloyd. Ngunit biglang nagbago ang mga mata ng mga tao roon at isa-isang bumagsak ang lahat. Nabunyag ang katotohanan, si Jude ay isang taksil. Tumindig ang leader ng mga kalaban. At sigaw niya, hindi ko ba sinabi? Ito ang pinakamadaling paraan para tipunin ang mga mutant. Nagulat ang lahat. Tinanong nila kung bakit niya ito ginawa. Hindi siya sumagot at inutusan ang kanyang mga tauhan, pumili kayo ng kahit sinong mutant. Halimbawa, yung babae, oo, naalala ko. Ang lason mutant, simulan nyo sa kanya. Agad lumundag si Grimm para iligtas sila, pero ginamit ni Jude ang teleportation at tinamaan ang binti ni Grimm, dahilan para mapalipad ito. Mabilis na lumapit si Jude kay Lloyd. Natauhan si Lloyd at napagtanto nilang lahat na naloko sila ni Jude. Nagtakda si Jude ng patibong para sa buong guild, at hindi sila makapaniwala kung paano niya nagawa iyon. Inilahad ng lalaki ang tunay niyang pagkatao sa malamig at matigas na boses. Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Mga hanggal, lahat ng naririto ay mga demonyo mula sa ilalim ng mundo, at isa ako sa kanila. Ginamit ko ang katawan ni Jude at ang hindi niya makontrol na teleportation ability. Ako si Gasser, at ako ang magiging hari ng mga demonyo. Ikinwento niya kung paano sinadya ni Jude na pasanin ang lahat ng kasamaan bago ito namatay. Pinili niyang mamatay para iligtas ang kanyang mga kaibigan. At doon natuwa si Gasser, at inangkin ang kanyang katawan. Nagalit si Ren at sumugod, anong ginawa mo sa kanya? Tinadyakan siya ni Gasser at malamig na sinabing, hindi pa ako tapos magsalita. Hinawakan ni Gasser si Rim sa ulo at sinabing, magsisimula tayo rito. Napansin niya ang tato sa braso nito at nagtanong, ano tong marka? Wala akong makita ni Katie Ting
dumating sa alaala ni Jude tungkol dito. Paano ito nagawa? Galit na galit siya at pinilit si Ren na magsalita gamit ang sumpa, pero kinagat nito ang sariling dila at tumangging magsalita. Napangisi si Gasser, ang babaeng pumatay sa sarili niyang magulang, hindi kailanman magtataksil sa mga kasama niya. Pinilit niyang ipaliwanag ni Ren kung paano niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan at bakit siya may espesyal na kasuotan, pero nanatili itong tahimik. Kaya pinalitan ni Gasser ang kapaligiran, nagpalabas siya ng napakalakas na inscribed spell sa ibabaw nila, at nabura ang buong lugar. Ginawa ko ito. Ipakita nyo sa akin kung ano ang kaya nyo. Akala niya ay pinatay na niya ang leader nila, ngunit nagulat ang mga demonyo sa pagiging kampante nito. Ngunit gumaling si Ren sa tulong ni Lloyd at sinabing sila'y aalis na at siya na lang ang tatapos sa laban. Umalis agad ang grupo, alam nilang kapag nanatili sila, magiging pabigat lang sila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gasser. Anong ginagawa nyo rito? Ang mga mutant ay mga dalubhasa sa pagtatago. Kung makatakas ang mga mutant, hindi na natin sila mahuhuli. Kung ganon, ako na mismo ang tatapos sa inyo. Sumugod ang mga demonyo, ngunit pinasabog ni Lloyd ng kanyang mahika ang napakarami sa kanila. Dalawa pang tagasunod ng Demon King ang umatake, at gumamit si Gasser ng isang death spell na nakakatusok kahit sa barrier, pero iniwasan ito ni Lloyd, saka ibinalik sa isa sa mga tauhan ni Gasser. Ipinaliwanag ni Grimm na hindi ordinaryong demonyo si Gasser. May ranggo ang mga demonyo mula ika-10 baitang hanggang una. Ang ipinadala laban sa mga mutant ay ika-10 baitang lamang kaya madaling mapatay. Si Zozo ay ika-8 baitang, si Grimm ay ika-3. Ibig sabihin, tanong ni Lloyd, si Gasser ay unang baitang. Mariing sagot ni Grimm, mas masahol pa. Siya ang Demon King mismo. Kahit 100 demonyo ng first class ay hindi kayang talunin siya. Ngumiti lang si Lloyd. Kung ganon, subukan natin ang ating kapalaran. Tumindig siya sa harap ni Gasser. Sino ka? Ako ang ika-7 prinsipe ng kaharian. Ngumisi si Gasser. Ramdam kong gusto kang makilala ni Jude, pero wala na yung halaga ngayon. Tumugon si Lloyd, gusto ko rin siyang makilala. Pero dumating ka at sinira mo ang lahat. Umisi si Gasser. At kayo namang dalawa ang Samire sa trono ko at pumatay sa mga tauhan ko. Kaya patas na tayo. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mananatili. Gasser naglabas ng matinding mahika at sumugod. Binasag ang barrier ni Lloyd, saka nagpaulan ng daan-daang spell papunta sa kanya. Pinilit ni Lloyd na harangin ang lahat, pero ginamit ni Gasser ang teleportation para salakayin siya mula sa harap. Tinamaan si Lloyd ng napakalakas na sipa, ngunit agad siyang gumamit ng higanteng haliging tubig para saluhin ang mga sumunod na atake. Habang nagpapatuloy ang mabangis na labanan, sinalakay din ng mga demonyo ang tulay kung saan naroon sina Babylon at iba pa. Pinilit ni Babylon buksan ang gate habang nagsisigawan si Gasser, bakit pa kayo lumalaban? Ang mga mutant ay itinakwil ng sariling lahi. Dapat nga nagpapasalamat kayo sa akin. Ibinato ni Gasser ang mga sibat ng mana at tinamaan si Lloyd sa katawan. Bumagsak siya, at tila ginapos ang lahat ng lamig at takot. Sa kabilang panig, nagpatuloy ang matinding labanan ng guild laban sa mga demonyo. Gumamit si Galia ng spider webs para ikulong ang mga kalaban, at nagpakawala si Kuro ng mga sumpa para ipirmi sila sa lupa. Nagtagumpay si Babylon buksan ang gate, pero kung akala mo tapos na ang laban, nagkakamali ka. Pinulbos ng demonyo ang lupa at nabasag ang pagkakulong niya. Muli silang sumugod. Gumamit si Talia ng kapangyarihan niya, sinaktan ang sarili para maipasa ang sakit sa lahat ng kaaway nila. Sigaw niya, tumakas kayo sa kagubatan at magtago roon. Pero tumanggi ang iba na iwan siyang sugatan. Isang demonyo ang gumamit ng healing spell at pinagaling siya, pero bago pa siya makabangon, sinugatan niya ulit ang sarili, at lahat sila muling nagdusa. Itinulak ni Galia ang mga kasama niya at isinara ang gate. Hindi kita iiwan, sabi niya. Pero inihahanda na ni Talia ang pinakamalakas niyang tira. Nang marinig ito ng mga demonyo, tumimo sa kanila ang takot at sabay-sabay silang sumugod para pigilan siya. Ngunit muling itinapon ni Galia ang kanyang mga webs para itali sila habang itinataas na ni Talia ang palakol papunta sa sariling leeg. Mukhang gagawin na niya ang sukdulan. Sa ibang lugar, nakatayo si Gasser at nagbubulong sa sarili, masyado kang maagang namatay, kaibigan. Sana tinanong mo pa ako ng mas marami. Biglang naging bato ang katawan ni Lloyd at gumuho, pero sa mismong sandaling iyon, bigla siyang sumugod kay Gasser. Nagulat ang Demon King at napilitang mag-teleport palayo. Napatigil si Lloyd, hindi niya alam kung paano tatalunan ang halimaw na ito. At dumating ang sandaling hinihintay nila. Dumating sina Albert at Silva na tila apoy na dumaan sa hukbo ng mga demonyo, isang senyales na doon palang nagsisimula ang tunay na digmaan. Hinarap ni Silva ang mga kasapi ng guild at tinanong kung nasaan si Lloyd.
Magsalita kayo sa loob ng 1 minuto, o uunahin ko kayong putulin isa-isa. Sinabi nila na si Lloyd ay nasa loob ng kastilyo, nakikipaglaban. Nang tinanong ni Silva para kanino at bakit siya nakikipaglaban, sagot nila, para sa amin. At sa mismong sandaling ito, kaharap niya ang Demon King. Handa na sanang umatake si Silva, ngunit hinarang siya ni Babylon, ninunguya ang sumpa nila kay Prince Lloyd, na hindi sila kailanman magsasabi ng tunay na lakas niya. Biglang sumabat si Ren, karaniwan lang ang kalaban niyang yan. Lumalim ang titig ni Silva. Kung ganun, sayo tayo magsisimula. Pero humakbang si Albert at sinabing ayaw niyang magsimula sa mga bata. Mas mainam daw magsimula sa matatanda, dahil baka mabuking agad ang kanilang kasinungalingan at mapagod pa sila sa walang kabuluhang pagtatalo. Ipinaliwanag ni Galia na ang mga damit na iniwan ni Lloyd ay nababad sa kanyang sariling essence, kaya iniwan iyong nakasampay para matuyo. Tahimik pero matatag na sagot ni Ren, naiintindihan ko na hindi nyo kami lubos na pinagkakatiwalaan, pero tandaan nyo, mas nag-aalala kami para sa kanya kaysa sa kahit sino. Kung kailangan niyong pumatay ng isa, kunin nyo ang buhay ko. Sa mismong sandaling iyon, sinamantala ng isang demon ang pagkakataon para umatake. Pero agad itong nilamon ng halimaw na tinawag ni Lisa. Mariing sinabi ni Lisa na dapat silang pagkatiwalaan, dahil kung nakaramdam si Lero ng panganib mula sa kanila, matagal na niyang pinagpapatay ang lahat. Napahinahon si Albert. Mabuti. Pagkakatiwalaan ko kayo ngayon. Inutusan niya si Silva na sunduin si Lloyd. Pero bago pa siya makagalaw, bumagsak ang isang buhos ng mga palaso, tumama sa tulay, at winasak iyon. Nagsiliparan ang mga demons, paikat sa kanila, handang tapusin silang lahat. Doon na ibinunyag na kagagawan iyon ni Gesar, ayon sa kalooban ni Lloyd. Muli na namang binalingan si Lloyd ng walang tigil na pag-atake, at pilit niyang iniiwasan habang naghahanap ng paraan para tuluyang tapusin si Gesar. Samantala, hirap si Albert na patahimikin ang mga demons. Sa tuwing napapatumba niya ang mga ito gamit ang sorcery, muling bumabangon at nagre-regenerate. Pinilit niyang magplano para mabigyan sina Lisa at Silva ng pagkakataong umatake ng walang sagabal. Biglang may isa pang demon na tumalon papunta sa kanya, pero sumalakay si Babylon sa tamang oras, pinugutan ang halimaw at nailigtas sila. Doon natuklasan ni Albert na kapag namatay ang mismong vessel, pati ang demon sa loob nito ay namamatay. Nagpasalamat sa kanya ang iba sa pagligtas sa kanyang buhay. Samantala, sakay ni Shu, buong bilis na tinakbo ni Silva ang direksyon ni Lloyd, pero napakalayo pa rin. Tumalon si Shu pababa sa tubig, at mula sa kailaliman ay sumulpat ang isang demon. Hinarang niya ang unang atake. Siya lamang ang kabilang sa ikawalong ranggo, at hinamon niya si Silva sa pamamagitan ng pangungutya. Pinapalitaw ang isang labanan na sobrang bilis na halos walang makasunod. Pareho nilang ginamit ang kapangyarihang parang alamat, at lumipad ang sagupaan nila mula kanan hanggang kaliwa, isang bagyo ng suntok at pagputok ng enerhiya. Idineklara ng demon na napagod na siya sa katawan ng vessel na pinaninirahan niya, at kukunin niya ang katawan ni Silva kapalit nito. Kinolekta niya ang natitirang kapangyarihan ng Lordo mula sa vessel bago ito namatay, at buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang pag-atake. Pero mulit-muli, napapaurong ni Silva ang demon. Inamin nito na pinili niya ang katawang iyon dahil ang dating may-ari ay nagsanay hanggang sa huling hangganan, umabot sa rurok ng lakas, kaya't naniwala siyang iyon ang pinakamainam na vessel na maaari niyang angkinan. Pero ngayong nakaharap niya si Silva, napagtanto niyang may mas higit pa, isang katawan na kailangan niyang kunin anuman ang mangyari. Sinamantala ni Silva ang sandaling nagsasalita ito at gumanti gamit ang mismong teknik ng demon, halos mapatay niya ito sa isang atake. Ngunit sa huling segundo, nilakasan nito ang loob, sinalo ang atake, at ibinalik. Nakatingin ito kay Silva, nagulat, at sumigaw, paano mo natutunan ang teknik ko? Ipinaliwanag ni Lloyd na natutunan iyon ni Silva sa simpleng panonood, at hindi lang iyon, nakopya pa niya ang buong teknik, patunay na kayang higaitan ng mga tao ang mga demon at hindi nila kailangang angkinan ang katawan ng iba para makuha ang kapangyarihan nila. Mula sa ilalim, lumutang si Shiro, at mula sa balahibo nito, hinugot ni Silva ang espadang ibinigay sa kanya ni Lloyd. Ibinunyag niya na matagal na siyang nagsasanay, pero bawat espada ay nababasag sa kanyang kamay. Kaya binigyan siya ni Lloyd ng sandatang hindi masisira, isang talon na kayang tiisin ang tunay niyang lakas. Humanda ang demon, nagbabala na kamatayan ang naghihintay sa kanila sa kanyang mga kamay. Nagsimula ang banggaan, at literal na pinay-piraso ni Silva ang demon, ginawang daan-daang piraso. Ang labanan, tulad ng sinabi ko, ay nakamamangha. Samantala,
Si Lloyd ay patuloy na umiwas sa walang tigil na pag-atake habang sinusuri ang kalagayan niya. Napansin niyang ang mga mana arrows ni Gesar ay iba-iba ang hugis pero iisa ang layunin, lahat kayang tumagos sa kanyang barriers, at tiyak na ikamamatay niya kapag tinamaan. Ang pinakamapanganib ay ang instantaneous teleportation, kaya kailangan niyang gumalaw ng hindi mahuhulaan. Kapag nalock ni Gesar ang posisyon niya, tapos na siya. Iniwan niya ang depensa at nagpasabog ng malakas na fire spell. Pero iniwasan iyon ni Gesar, tinamaan ang tubig at pinasingaw ang paligid, binalot ang lugar sa makapal na ulap. Doon ginamit ni Gesar ang kanyang spectral vision para malaman ang eksaktong lokasyon ni Lloyd. Nagulat si Lloyd, hindi alam kung ano ang gagawin, at sinabi ni Grimm na kailangan niyang manatiling gumagalaw. Sinunod iyon ni Lloyd habang sinusuri ang nangyayari, at natuklasan niyang itinatatak ni Gesar ang target kung saan man nakatuon ang kanyang paningin, gaya ng ginawa niya noong ipinadala niya ang mensahe sa Guildhall. Kapag nakatakas ang Metoy, hindi mo na sila matutunton. Ibig sabihin, gamit ni Gesar ang sariling paningin para tukuyin ang teleportation point. Pero sa ulap ng singaw, wala siyang makita, kaya napagpasyahan ni Lloyd na lumapit at umatake. Habang papalapit siya, naramdaman siya ni Gesar at agad lumikha ng maraming kopya ng katawan ni Lloyd, mga puppet na ipinanghaharang para mahanap ang totoong kahinaan niya. May tunay na espada sa isa sa mga kopya, pero hindi iyon malaman ni Gesar, kaya inatake niya silang lahat at pinawalan ang libu-libong palaso laban sa bawat ilusyon. Isang kopya ang nakatayo roon na may depensa. Akala ni Gesar iyon ang tunay at agad niya itong binasag, pero nalaman niyang doon lang nagtago si Lloyd. Pinayan niyang ang mga decoy ang tumanggap ng lahat ng atake, dahil hindi siya naglagay ng barrier sa tunay niyang katawan. Lumapit si Lloyd para ma-absorb at mapag-aralan ang teleportation spell gamit ang specially forged sword. Ang talon na iyon ay kayang magbunyag ng komposisyon ng kahit anong incantation sa simpleng pagdampi ng espada. Pinatay ni Gesar ang natitirang mga kopya at hinarap si Lloyd, nang aasar, nabuburyong ka na ba? Tahimik na sumagot si Lloyd na natuklasan na niya ang katotohanan. Malakas si Gesar, pero limitado ang galaw niya. Oo, marupok ang mga tao sa simula, at marami ang kayang pumatay sa kanila. Ngunit sino mang magpapaunlad at magpapalakas ng kanilang magical power, ay magiging hindi matatalo. Sumanghal si Gesar na wala nang saysay ang lahat ng iyon. Kailangan ng mamatay ni Lloyd, and nag-teleport para umatake. Ngunit nahulaan na ni Lloyd ang lahat ng posibleng destinasyon. Inunahan niya ang demon, tumalon sa ibabaw ng isang bato, at hinamon ito. Ipakita mo sa akin ang katapusan mo, demon. Dahil simula ngayon, hindi ka na makakakita ng liwanag. Galit na galit si Gesar at inilabas ang huling sunod-sunod na atake, rumaragasa kay Lloyd. Pero hindi nagbigay si Lloyd ng kahit isang puwang, sunod-sunod ang bawat tira mula sa lahat ng direksyon. Tinawag niya ang isang makasaysayang kapangyarihan at ibinagsak si Gesar sa isang bulkanikong bangin kung saan hindi na nito matukoy ang direksyon. Lumitaw si Lloyd sa itaas at walang habas na pinugpog ang demon, nang aasar, sumusuko ka na ba, demon? Mahaba ang gabing ito, at balak kong namnamin ang bawat sandali. Gumanti si Gesar, sinasabing magsisimula pa lang ang tunay na kasiyahan at ipinagyabang ang kaibahan ng ordinaryong demon sa mga kings sa kanilang lahi. Sumagot si Lloyd, ang kaibahan, kami, mga tao, kayang kontrolin ang essence ng mana. Walang barrier na kayang tumagal sa atakeng ito. Pagkatapos, pinagsama niya ang lahat ng lakas niya at nilikha ang legendary Sphere of Darkness, saka inihagis kay Gesar. Pero sa isang iglap, naglaho iyon. Napatigil si Gesar, hindi maunawaan kung anong nangyari, hanggang sabihin ni Lloyd na winasak niya iyon gamit ang isang atakeng may eksaktong kaparehong lakas, kaya nagka-cancel. Sumigaw si Gesar, kayang-kaya mong likhain ang legendary Sphere of Darkness. Kalma lang na sagot ni Lloyd, pangalan lang iyon. Gumamit ako ng isa pang spell na may parehong epekto para i-nullify ito. Sinubukan ko na ito noon habang training, noong nagpakawala ako ng ataking bumura ng isang buong bundok. Gusto kong malaman kung ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang dalawang magkapantay na puwersa. At nalaman kong, agad silang naglalaho. Nawala ang kontrol ni Gesar sa sarili, hindi alam kung ano ang gagawin, habang si Lloyd ay nakatayo lang. Hindi iniinda ang anumang sigaw niya. Nag-teleport si Gesar gamit ang instantaneous technique at lumitaw sa itaas ni Lloyd. Pero pagkadampi niya sa katawan nito, nabigla siya. Sobrang tindi ng mana sa loob ni Lloyd. Ngumiti si Lloyd at sinabi, ngayon, sabihin mo nga, kung ikaw ang tamaan ng kaparehong atake, ano bang mangyayari sa'yo?
At doon niya pinakawalan ang rumaragasang ulan ng legendary Spheres of Darkness, diretso kay Gasol. Sa sandaling iyon, nagsimulang manghina ang lahat ng demons. Bumagal ang galaw nila dahil kumalat na ang lason ni Ren sa hangin. Sumigaw siya, "Huwag kayong hihinga, nakakalason ang hangin." Nagtaka si Albert kung bakit hindi pa naglalaho ang usok gayong sumikat na ang araw. Doon nila napagtanto na nawalan na ng lakas si Gasol at hinihigop na siya ng magic circle. Sinubukan pa nitong linlanggan si Lloyd, nagpapanggap bilang Jed, na kunwari napatay na ang totoong gasser ng tamaan ng atake. Pero agad nakita ni Lloyd ang panlilinlang at hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy niyang inatake hanggang tuluyan niyang binura si Gasol. Nagkalat palabas ang mist at bumalik ang lahat sa normal. Tinipon nila ang mga katawan ng mga sundalo at inilibing ng may paggalang. Nais sanang pasalamatan ni Ren si Lloyd sa lahat ng ginawa nito, pero dumating si Albert at tinanong siya tungkol sa libingang kinatatayuan niya. Sinubukan ni Lloyd na paikot-ikutin ang sagot, pero alam na ni Albert ang katotohanan. Sinabi niya, ito ang libingan ng leader ng Assassin's Guild at ng tunay na pinuno ng Lordo. Dahil ang mga miyembro ng guild ay gumawa ng kwentong pantikip upang hindi malaman ni Albert ang tunay na papel ni Lloyd. Tumingin si Albert sa kanya at sinabi, ang ginawa mo ay hindi ordinaryo. Humarap ka sa isang demon, at tinalo mo siya. Hindi iyon normal na kapangyarihan. Pero ngayon, kailangan nating ikulong ang Assassin's Guild. Ngunit nag-alok silang maglingkod sa iyo habang buhay, hindi maliit na bagay iyon. Kapag tinanggap mo sila at gumawa sila ng kasalanan, ikaw ang may pananagutan. Ikaw ang mamimili. Nag-isip si Lloyd sandali at tinanggap ang alok, handang akuan ang responsibilidad para sa mga gawa ng guild. Napangiti si Albert, sa puso niyang mapagmalasakit, natuwa siya. Napuno ng saya ang lahat. Dumating si Tao para tumulong, ngunit huli na siya, tapos na ang labanan. Ngumiti siya at sabi, mukhang hindi pa tamang oras. Babalik na lang ako. Tumakbo siya palayo at humabol si Albert upang pasalamatan siya sa pagtulong sa pagkatalo ni Zuzo. Pagkatapos, tinanggal ni Lloyd ang mga tali sa mga miyembro ng guild at pinalaya sila. Nagdiwang sila, nagtawanan, at muling lumiwanag ang bawat mukha. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.